Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. O na mensahe ninyo ay imagine. Ayan. So, use your imagination dito. Parang ano to parang manifestation, no? Parang manifestation. Na kung ano yung ine-envision ninyo for yourself, kung anong iniisip ninyo, that is what you are attracting towards you. That is what you are manifesting into your life. Kaya parang nire-remind kayo dito na our thoughts are powerful, no? Kung ano yung laman ng isip natin, yun ang makikita natin sa ating 3D reality. Kaya, this is a reminder for you na make sure na positibo. Positibo ang laman ng isip ninyo. Positibo, maganda lang ang iniisip ninyo. Nang sa gayon, positibo talaga ang mag-unfold sa buhay ninyo, sa inyong 3D reality. Okay? So, what else? We have a change in the wind. Ayan. So, there is a change coming up. Para sa inyo dito, Gemini. This could be, pick up ko dito, tirahan no? Parang siguro meron ditong maglilipat bahay. Siguro meron ditong mag-change of place of residence. Maaaring meron ditong, maaaring may nag-acquire dito ng bagong property, bagong bahay, bagong condo, no? Maaaring ganon at maglilipat bahay na kayo. Maaaring iba din sa inyo is maglilipat sa apartment. It could be anything, no, na pagbabago sa buhay ninyo, but definitely there is transition na mangyayari dito sa inyo, Gemini. And it could be, mabilisan ang pangyayaring ito. Maaaring parang in a blink of your eye, parang magbabago na ang lahat, no? So, parang gano'n ang ganap dito. So, parang magmamadali ang iba sa inyo dito, no? Dito sa pagtahak sa bagong daan na tatahakin ninyo ng pagbabago, no? So, there is, parang may rush dito na element. So, we have regeneration. Definitely, there is change dahil meron tayong rebirth. Bagong buhay, bagong pag-asa. This is definitely a new path na tatahakin ninyo dito that is going to give you an opportunity to talagang start fresh. Start from scratch, no? Yung parang ganon. At kung ano man ito, no? This is rebirth. This is beautiful. Kung ano yung tatalikuran ninyo dito, kung ano man yung isasara ninyong chapter sa buhay ninyo, no? That is not serving your highest good anymore, no? And naglalakas ng loob kayo ngayon na tumahak or tahakin ng isang bagong daan, ng isang bagong path dahil alam niyo na where you are heading now, that is for your best interest. Where you are heading now that is where your happiness, joy, peace, harmony, contentment, doon ninyo yan mahahanap. Kaya, desidido kayo dito na tahakin ang bagong daan na to at bigyan ng bagong pag-asa, bagong flavor, bagong buhay, no? Ang sarili ninyo. So, good luck, Gemini. So, time for nap. Ayan. So, this is calling for you to rest, no? This is a self-care na ipinapakiusap sa inyo ng spirit dito. Magpahinga naman kayo, Gemini. Kuratsa siguro kayo, Gemini. Ang dami ninyong ginagawang sipag ninyo. You're super trabaho, maring ganun. Or maybe you are juggling too many things at a time, no? Magaling din naman kayo mag-multitask, but still, diba? Kahit talent ninyo yan na pag-multitask, but still napapagod din ang isip ninyo, napapagod din ang inyong katawan. Kaya at some point, kailangan nyo din na magpahinga, kailangan nyo din na mag-self-care naman kayo para mas maging healthy pa kayo, on top of your health kayo. Kaya kahit mas marami pa kayong naiisip gawin, pagsasabay-sabayin, kayang-kaya ninyo yan, no? Makakayanan ninyo yan bastang you are on top of your health. Kaya always prioritize your self-care, no? Nang sa gayon, lagi kayong maging efficient, productive, at saka lagi kayong nasa balanse, lagi kayong makakapag-isip ng maayos, makakapag-diskarte ng maayos if you are on top of your health, okay? So, it's time for a nap. Pahinga muna, anak, no? Gemini.
So, what else? We have community. Ayan. So, sa kung ano man ang kailangan ninyo, no? Sa ano man ang kailangan ninyo sa buhay, tawag dito, tulong ang kailangan ninyo in any way, in any form, you know, don't worry. No, don't worry. You always have to speak up lang because you have a community around you that is very supportive of you. There's always someone or a group of people that are willing to help you in any way, in any form, no? Kaya kung meron kayong kailangan dito sa mga changes na to, sa pag-navigate ng mga pagbabagong yan sa buhay ninyo, don't hesitate to ask for help, no? Marami kang kaibigan, maraming kapamilya, maraming mga taong nagmamahal sa'yo na handang tumulong sa'yo. Kaya you just need to speak up. You just need to reach out to them. Huwag kayong mag-hesitate, mag-atubiling humingi ng tulong. It's because you always have to remember, Gemini, that help is always available to you. No? Always available to you. Kaya, kailangan mo lang na mag-reach out to the people that are around you na sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyo, and they will be there. Okay? Remember that you have a supportive community around you. No? Kaya kahit anong inyong kailangan, isang sabi nyo lang, they will come to the rescue. So, good luck, Gemini. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back to sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. For Libra, we have flexible. Napakaganda nito, Libra, kasi parang walang challenges dito na hindi niyo kayang lusutan. Walang problema, walang obstacle na hindi ninyo kayang solusyonan dito. Kasi you're very adaptable, you're very flexible, no? You will always find time, or you will always find the reason, no, to get around the situation dito. Mahahanapan ninyo agad ng solusyon ng kung ano man ang problema, no? Hindi kayo babali kahit may mga obstacles along your journey. Hindi kayo babali, hindi kayo give up, no? Talagang maghahanap kayo ng paraan para masolusyonan ninyo yan. So, that is really a beautiful trait ninyo na talaga namang yun ang tawag dito, it will be on display around this time. So, we have chaos and conflict. Ayan. So, maybe this is related to this flexible energy. Maring meron ditong gulo, troublesome, and difficult situation na pinagdadaanan ang iba sa inyo sa ngayon. But, no worries, no worries. You are very adaptable and flexible to new things, to new situations, to situations like this. At, ano kayo parang naririnig ko, diplomasya. Madiplomasya siguro kayo, Libra. Kaya walang hindi pagkakaintindihan na hindi ninyo yan mapapatch up, hindi ninyo maaayos, hindi ninyo mailalagay sa order, kung baga, no? Kaya kung ano man yan, this could be internal conflict then for you, Libra, no? This could be internal conflict, or maybe this could be a conflict talaga with another person, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon. But, you know what? You will be enlightened, no? May liwanag tayong nakikita dyan. So, there is enlightenment coming in sa inyo from the divine, at mabibigyan kayo dito ng clear direction on what you're going to do. How are you going to navigate this chaos and conflict energy, no? Kaya mahalaga din, Libra, na pakinggan ninyo ang inyong intuitive messages, no? Ang inyong intuition, because nandyan ang gabay sa inyo ng Panginoon. Nandyan ang gabay ng inyong spirit team on what you're going to do para maayos kung ano man ang conflict na to, no? So, we have number 33, master number 33 yan. Kaya that is a powerful number. So, I also suggest, no, na please look up for the meaning of master number 33 for more guidance po sa inyong kasalukuyang circumstances. Blessed, napakaganda, amazing things are on your way. Libra, napakaganda, maaring isa na dyan yung solusyon dito sa chaos and conflict na maaring parating sa inyo. There could be enlightenment, clarity dito na parating sa inyo na magiging solusyon sa problema na ito, no? Kung ano man ito. So, this is such a beautiful energy kasi parang
parang meron kayo ditong mga surprises na matatanggap from the divine, no? At saka magka-create ito ng positive change sa buhay ninyo. Ito yung maghahatid ng bagong sitwasyon. Ito yung maisasaayos na ang inyong sitwasyon. Ikakaganda, magi-improve ang kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon. So, blessings are pouring through you around this time, Libra. So, napakaganda nito. Positive changes, no? Suwerte nandyan. So, you are so blessed. So, we have Master number 22 as well. Dito, another synchronicity right here, Libra. Please look up for the meaning of Master number 22, then for more guidance po. Okay? Thank you. We have truth be told. Ayan. So, there is truth that is coming to light. Maaring yan ay truth ninyo, no? Na maaring isi-share nyo na ngayon sa mundo. Maaring that is part of yourself na hinahide ninyo for so long, for some reason. Maaring ikinahihiya ninyo, maaring hindi kayo nagtitiwala sa inyong sarili, maaring mga ganon, along those lines. That could be linked sa inyong skills, talents, and gifts na tinatago ninyo, no? Pero ngayon, most likely, parang isi-share nyo na yan sa mundo. Ipapakita nyo na yan. You're going to reveal your true beauty na sa mundo, no? Around this time. This could also be encouragement din para sa inyo to be true to yourself. Maari din ganon, ano? Kasi maaring ang iniisip nyo lagi ay yung pagpiplease ng ibang tao. Maybe you are a people pleaser, Libra. You are exerting extra effort para mapasaya ninyo ang ibang tao to your expense, no? So, maaring may ganong ganap dito, no? Gagawin ninyo ang lahat kahit ayaw ninyo yon gawin, pipilitin ninyong gawin para lang na ma-please ninyo ang ibang tao, no? Yung ganon. So, yun ang napipick up ko dito for some of you. But of course, it is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po, Libra. Yun lang that's the information that's coming through. So, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo. Pero ngayon, ini-encourage kayo. Be true to yourself. Kung ano yung sinasabi ng puso ninyo, kung ano yung bulong ng inyong isipan at puso ninyo, yun ang gawin ninyo, no? Kung anong ikakasaya ninyo, yun ang gawin ninyo. For once, maging totoo kayo sa sarili ninyo. Para talagang na maging masaya kayo, no? Maging genuinely happy kayo. Kasi, anyways, kung ang mga tao sa paligid ninyo, kung talagang matatanggap ka nila bilang ikaw, mas maganda yon, mas maa-appreciate mo sila, no? Pero kung pipilitin mo na gawin kahit labag sa inyong kalooban para lang mapasaya ang iba, parang mas pinipili mo ang ibang tao kisa sa iyong sarili, 'di ba? Kaya ngayon, be true to yourself, no? Be honest with yourself, okay? So what else, Libra? We have loyal heart. Ayan, be loyal to yourself, no? Be loyal to yourself. Wag ninyong wag ninyong i-prioritize ang kasiyahan ng ibang tao tapos yun, ikaw yung magtitiis. 'Di ba? Dapat sakto lang, dapat balance lang, dapat beneficial for you and for other people lang ang maging sitwasyon, ano? Hindi yung gagawin mo yung mako-compromise naman ang inyong kasiyahan, yung gano'n. So, yung sakto lang, no, Libra? Ang iba din sa inyo dito, maaaring yung loyalty ninyo is going to be on display sa ngayon. Loyalty siguro sa inyong trabaho, sa inyong ginagawa, sa inyong career, sa inyong person, yung mga gano'n, no? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pauna mensahe ni Aquarius, I change in the wind.
So, meron ditong pagbabagong magaganap. Maaring meron ditong redirection, no? You are going to redirect your energy, your attention, and time into something else. Maaring may ganun ang ganap dito. Parang may detour. Kumbaga, nagagawa niyo. Parang napagdesisyonan niyo na, pero maaring magbago ang inyong desisyon. Yung ganun. This could also be a change talaga then in terms of your tirahan. No? Yan ang napipick up ko. Maaring merong place of residence dito na magbabago para sa iba sa inyo. Maaring nakapag-acquire na kayo ng bagong property and you were going to move in sa bagong property na yan. Maaari din naman na maglilipat bahay kayo, maglilipat apartment, condo, no? Yung mga ganon, maaring ganon ang sitwasyon ng iba. Maybe ang iba din sa inyo is going to travel by air. Sa ngayon, sa paglilipat ninyo, maaring mag-a-abroad ang iba sa inyo, maaring magmamigrate na, maaring meron ditong lilipad na sa ibang bansa para doon na manirahan at magtrabaho. So, maaring may ganong mga sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aquarius. At ang napipick up ko din dito, kung ano man yung mga pagbabagong itong gagawin ninyo, parang may rush element, no? Parang nagmamadali kayo, or parang mabilisan ang ganap siguro dito, no? Mabilisan ang desisyon, ang paglilipat, maaring ganon ang sitwasyon dito for some of you. So, we have yin. Ayan. So, bukang-buka ang vessel ninyo dito, no? Parang bukang-buka, empty pa siya because you are waiting for something, no? Parang nasa ano kayo ngayon, nasa receiving end kayo ngayon, no? Di ba meron tayong generosity energy, and generosity energy is always at play. So, maaaring ang iba sa inyo dito is on the receiving end. Hindi kayo yung magbibigay, hindi kayo yung mag-share ngayon ng inyong blessing, but you are on the receiving end. Kayo yung tatanggap ng tulong ng iba, kayo yung tatanggap ng blessings, no? Ng iba, kumbaga. So, maybe that is the case for some of you dito, no? Kasi nakikita ko dito, yung talagang nakabuka siya and parang empty siya, diba? Kaya parang you are welcoming, you are waiting for the blessings to come, you are waiting for the help to come, no? Yun ang napipick up ko dyan. So, we have observer. Ayan. So, parang ang iba din sa inyo dito, nasa kayo, observation mode kayo. You are not doing anything right now. Siguro in terms of your decision making na kinakaharap, maaring ngayon ang ginagawa ninyo, nag-gather kayo ng information, no? Hindi pa kayo handang mag-desisyon dito. Ang ginagawa ninyo dito, okay, alam ko na kailangan kong pag-desisyonan ang bagay na to, but hindi mo na ako mag-jump into conclusion. I need to gather facts. I need to gather more details, information na makakatulong sa inyo dito para makapag-decision kayo ng mas maayos, ng mas fair and sound, no? So, parang gano'n ang ganap dito. Inoobserbahan nyo muna ang inyong sitwasyon. Naghihintay kayo ng right timing dito para mag-desisyon, no? So, yun ang napipick up ko dyan for you, Aquarius. You are so wise. Sa ngayon, talagang pinag-aaralan ninyong mabuti. Maybe this is a decision na talagang napakamahalaga, importante siguro talaga, no? So, what else? We have clean it up. Ayan. So, this is time for clearing. This is time for decluttering your life, no? Maaring ano na din kasi kayo, no? Medyo matagal na din siguro kayo na hindi nakakapag-declutter ng inyong sarili. Kaya you're being asked here to to clean up your life, no? Maybe may mga bagay, let's say for example, things talaga, no? Yung mga things. Maaring marami na kayong kalat. Maaring sa physical space ninyo, maraming kalat na. So, it's time for you to organize your living space, to clean up your living space. Maaring ganon. This could also be clearing up ng inyong puso at ng isip ninyo, no? Na maaring may mga bagahe pa kayo from the past. Maaring may mga emotional wounds, emotional pain, mga resentments, mga ganon pa siguro sa puso ninyo na nandyan na for so long. And you know what? Itong panawagan sa inyo, it's time to clean it up, no? It's time to release them so that you can welcome newness, no?
it's time to make room for yourself dito para makapag-welcome kayo ng mga bago. Diba, lalo-lalo na ngayon, naghihintay kayo ng blessing, naghihintay kayo ng paparating na bago, no? Paano yan dadating if you are full, no? Kung punong-puno, walang mapaglagyan ng blessing sa buhay ninyo dahil punong-puno kayo. So that's why siguro meron kayong panawagan dito to clean up your life, make space, make room for the new things, new people, new situations, and new experiences na magkaroon ng puwang sa buhay ninyo, no? So what else for Aquarius? We have blessed. See, you are blessed, Aquarius. You really need to do this cleaning up, no? Talagang kailangan ninyo. This is a must dahil ang daming paparating sa inyo. This is amazing things on your way na, Aquarius. Kaya binibigyan kayo dito ng heads up ng spirit na linisin ninyo na, tanggalin nyo na yung mga basura sa sarili ninyo nang sa gayon magkaroon kayo ng so much room for these blessings na parating. Yung vessel ninyo dito na almost empty, mapupuno na yan. There are so much blessings that are about to come in sa buhay ninyo. So talaga, no, ang hinihintay ninyo ay dadating, Aquarius, no? Yun ang napipick up ko dito. Kaya, do your part sa sitwasyon na to. Kailangan ninyong linisin na ang sarili ninyo nang sa gayon walang makapagsagabal, walang barrier, no, sa sarili ninyo at sa mga biyayang ito na parating sa inyo. Because this is really a beautiful, miraculous things, wondrous things na parating sa inyo dito, no? Amazing things are coming your way. And also, Aquarius, pinapakita sa akin ng guides ko, ang dami-daming twos sa cards ninyo. We have Master number 22. That is a very powerful number. So, please look up for the meaning of Master number 22 for more guidance. We have another 2. So, 222. That is Angel number 222. At saka Angel number 2222. So, double 22, no? So, please look up for the meaning of those dahil marami kayong matututunan dyan, marami kayong mapupulot na mensahe na gustong iparating ng Spirit sa inyo. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.